Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miatas Bashad and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about malungkot ba ang Diyos? And our concept is all about blessedness of God. So, ang Diyos ay lubos na pinagpala at kontento sa kanyang sarili. Hindi siya nakadepende sa sinuman o anuman upang maranasan ang kagalakan. Siya ay nalulugod sa kanyang sarili at sa lahat ng sumasalamin ng kanyang karakter. Bagamat nakikita niya ang kasalanan at paghihirap sa mundo, hindi siya nawawalan ng kagalakan dahil ang kanyang kagalakan ay hindi nakabatay sa mga bagay na panlabas kundi sa kanyang sariling perpektong kalikasan. So, our Bible reading is all about Acts chapter 17 verse 25. Hindi siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para ba siya'y nangangailangan ng anumang yamang siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng buhay, hininga at lahat ng bagay. So, tungkol saan nga pa tong verse na ito? So, ang verse na ito ay pinapakita na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anuman mula sa tao dahil siya ang may likha ng lahat at siya rin ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay. So, pinapakita nito na ang Diyos ay hindi kulang o nagkukulang dahil siya ay ganap na pinagpala at kontento sa kanyang sarili. So, ang lahat ng bagay ay umiiral dahil sa kanyang pangangailangan, kundi dahil sa kanyang kasiyahan at kalooban. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is satisfied in His existence. So, ang Diyos ay hindi nalulungkot o nagkukulang dahil siya ay may ganap na kasapatan sa kanyang sarili. Hindi siya nangangailangan ng anuman mula sa atin upang maging masaya dahil ang kanyang kagalakan ay hindi nakasalalay sa mundo kundi sa kanyang sariling kalikasan. Dahil siya ay lumikha hindi dahil sa pangangailangan kundi dahil nais niyang ipahayag ang kanyang kawalhatian. Dahil hindi natin siya pwedeng dagdagan o bawasan dahil siya ay perpekto at kumpleto magpakailanman. Second is God is one and a community of the Trinity. So, ang Diyos ay isang ngunit may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, meron siyang walang hanggang relasyon ng pagmamahal at kagalakan sa pagitan ng tatlong persona. So, dahil dito, hindi siya nalulungkot o nalulumbay dahil siya ay laging masaya sa sarili niyang pagiging Diyos. Hindi nangangailangan ang Diyos ng ibang nilikha upang magkaroon ng pag-ibig o kasiyahan dahil ang kanyang kasiyahan ay umaapaw mula sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa loob ng Trinidad. Last teaching is God made us for His pleasure and to share His joy. So, hindi nilikha ng Diyos ang tao dahil sa kalungkutan, kundi upang ipahayag ang kanyang kagalakan at kawalhatian. So, ang ating layunin ay magbigay lugod sa kanya at maranasan ang kanyang kagalakan. So, ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa makamundong bagay, kundi sa isang relasyon sa Diyos. So, ang Diyos ay masaya kapag tayo ay namumuhay sa kanyang layunin at sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil ang ating buhay ay para sa kanya at sa kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kagalakan. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is do not be entitled as if God owes you something. So, ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin dahil lahat ng ating tinatanggap ay biyaya lamang. So, wag tayong mag-isip na parang may utang ang Diyos sa atin. So, ang kanyang pag-ibig at pagpapala ay binibigay sa atin hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa kanyang biyaya. So, ang tamang tugon natin ay magpakumbaba, hindi pagiging entitled. Dahil lahat ng mayroon tayo ay mula sa Diyos, kaya dapat natin siyang pasalamatan. Second is live a life of worship and full of joy. So, ang Diyos, alam naman natin ay puno ng kagalakan. Kaya bilang kanyang mga anak, dapat natin ipakita ang kagalakan sa ating pamumuhay. So, ang pagsamba sa Diyos ay hindi dapat sa pilitan, kundi kusang loob na pagpapahayag ng ating kagalakan sa Kanya. So, kahit sa gitna ng pagsubok, maaari tayong maging masaya dahil ang Diyos ay tapat. So, ang tunay na kasiyahan kasi ay nagmumula sa ating relasyon sa Diyos, hindi sa material na bagay. So, ang isang buhay ng pagsamba ay nagdudulot ng kapayapaan, saya at pagpapala sa Espiritu Santo. So, last application is be grateful for God's love and grace. So, hindi natin dapat baliwalain yung pag-ibig ng Diyos dahil dapat natin siyang pasalamatan araw-araw. So, ang ating kaligtasan at bawat pagpapala ay bunga lamang ng kanyang grasya. So, kapag tayo ay laging nagpapasalamat, is mas lalo tayong magiging masaya at mapayapa. So, ang isang pusong puno ng pasasalamat ay laging may kagalakan sa Diyos at huwag tayong tumingin sa kulang sa atin, sa halip magpasalamat tayo sa lahat ng biyayang ating natatanggap. So, ngayon dito na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion
about why should we be joyful and thankful to God as His creation. So, dapat tayong maging masaya at papagpasalamat sa Diyos dahil nilalang niya tayo upang makibahagi sa kanyang kagalakan. So, hindi tayo aksidente kasi may layunin tayo o may layunin ang ating buhay. So, binigyan niya tayo ng buhay, hininga at lahat ng bagay na ating kinakailangan dahil siya ay hindi isang malungkot o malupit na Diyos, kundi isang Diyos na nag-uumapaw sa kagalakan na nais itong ibahagi sa atin. So kapag natutunan natin magpuri, magpasalamat at lumakad sa kanyang layunin, is mararanasan natin ang tunay na kasigayahan. So let's pray po. Amen Diyos, ikaw ay puno ng kagalakan at walang hanggang kasapatan sa iyong sarili. Lord, salamat po dahil hinayaan mo maranasan namin ang iyong kasiyahan at pagmamahal. Lord God, tulungan mo kaming maging mapagpasalamat at muhay ng may pagsamba. Huwag mo kaming hayaang maging entitled, kundi turuan mo kaming magpakumbaba at laging lumapit sa iyo. Naway ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.